Ito na mga kaparmer, yung final. Medyo mababa ang lugar to. Magpapalalim pa tayo dyan hanggang doon sa Tag-uling. So mas bababa pa yan. So open cut yan, oh. Yan, diretso doon, open cut yan. Kung sakaling magkagipitan ng tubig, matuyo yung sa ilog. Dito kasi sa area ko may tubig talaga eh. Kahit matuyo yung ilog doon, nagtataka ako may tubig dito. So yan pa lang, kaloob na ng Panginoon yan. Ay tama-tama yan, posisyon natin yung pump dyan. So pinapahakot natin naman yung lupa doon. Gawa tayo ng stockpile doon kasi yung plantasyo rin nangangailangan ng lupa. So triple purpose. Yan. Tapos ikutan natin. Nandito yung dig site natin. Yan. Plenty of water nandyan. So open cut yan. Mawala na yung burol na yan. So ganyan. Yan, maalis itong busol na to dito. Pwede natin ipurma yung pump dyan. Pahigop yan ang tubig dyan. Diretso dilig na doon sa plantasyon natin. Tapos yung lupa na yan magagamit ulit habang ino-operasyon natin yung diskarte ng mga Hapon, yung katas ika nga ng World War II. Tingnan natin. Yan. So magaling ang Diyos pagka nagbigay ng ideya yan. Ibubulong niya lahat kay Tatang yan. So maganda palagi yung diskarte. Kasi pinapanalangin ko yan. Kasi tayo wala tayong kakayahan. Sasabihin ko na. Yan. Yung level ng tubig na yan. Yan. Pag na-open natin yan, halos bubuhos doon yan. Ngayon kung kailangan natin ng tubig, pag nakababa tayo dito, maglagay na lang tayo ng harang. Kung aabot pa rin yung level niya dyan, walang problema, madali na magharang. So habang tag-araw, magagamit natin yung tubig dyan. So bukas wala kami trabaho, Linggo. Ano ito? Tuloy-tuloy ito. Pagkatapos magdilig, yung ibang trabaho, magtatanim, magdidilig. Sabay-sabay. Yan, ganyan. Kahit ganyan yung ano eh, yung mga warrior ng Panginoon. Kahit konti yan. Ang mahalaga lang, meron kaming sustainable na pagkain. May sweldo ang mga yan para mabuhay yung pamilya ng mga yan. Yun. As of now, yun lang muna. Pero pagka oras na pinagkaloob na ng Panginoon yan, ay mababago rin ang buhay ng mga ito. Pero sabi ko sa kanila, hindi kailangan na magyabang-yabang. Simple pa rin dapat tingnan, tulad pa rin ng dati. Pero ay mayroong nakasubi, nakatago. May pampaaral sa mga anak. Simple pa rin, hindi yung hindi naman kailangan magyabang eh. Kasi mga bagay na yan, iiwan din natin yan. Sa ayaw natin sa hindi. Katulad ni Tatang,
Kumbaga sa araw nasa ano na, alas 2 na. So kaunti na lang, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, magiging takip silim na, paggabi na. Ganon lang naman kasimple ang buhay. Natatawa nga ako ang daglian lang tayo dito sa mundong ito. So may dahilan. Pagka nalaman natin yung mga bagay na yan, ayan na yun. More on paggawa tayo ng yung para sa ikabubuti, hindi yung yabang-yabang. Yan, pinalinis ko tuloy yung at balik tanaw sa nakaraan. Ito yung inoperate natin dito sa Balite. Yan. So wala mang makita si Tatang na dyan. Walang makita, tinan mo na yung layer pantay-pantay yung layer Yan sinasabi ko sa inyo. Pero doon sa palaka na makikita natin mga namula, nangitim, kasi dinaanan ng apoy, niluto ang lupa doon na nilagay kasi anti-detecting system. So yan, itong bato na to na ayan, para talaga siya pagong. Ayan pagong na kahon lang, kumbaga yung lang niya. Ayan yung pinaka parang bibig niya, dyan lumalabas yung ulo Ayan nakaharap sa Balite yan. Kaya doon sa mga nagsabi na maraming nakukuha along Balite, beside Balite, basta may bato na ganun, hindi lahat. Ang basa ni Tatang dito ay sadyang palatandaan siya kasi nilagay Yang uso niyang yan, ayan, nakaharap dyan. Ayan, sa Balite natin. Yan. So inupuan yan, may inupuan yung Balite na yan. Kasi ang reading ng edad nito is 70 pataas. So nung panahon ng gira 1945 halimbawa, doon sa pagitan na yon, 1940 pataas, wala pa ito. So hindi talaga ito century. Hindi naman lahat na century palatandaan meron ding below century na ginawang palatandaan. Halimbawa nung may baon nila, nilagay nila yan, tinanim nila yan. Pwede yung ganun. So itong batong ito, ayan, parang pagong. Ayan, talagang bultong-bulto. At pinabasagan ko pa nga dito kasi may halo rito parang kumakapak. Pinabasag ko. Yan, wala naman. Mismong lang talaga siya, bato. So yan ang putma niya Yan. Pero dito sa gilid meron siyang dating basag yan na number 7 na yung mahaba, nakadireksyon din dyan sa nguso niyang yan, nakaharap mismo yan sa Balite. So yan yung dyan, final basa ni Tatang dyan.
Yan. Pinatahakot natin din yung yung lupa. Stockpile ng lupa ngayon doon. Para naman sa flat rin natin. Tapos yung open cut natin dito. Plano natin ipwesto yung pump dyan. Pagka nagkagipitan ng tubig ay hindi mamamatay ang halaman natin. So ganyan si Tatang. Triple purpose to. Mga katiis, mga kaparmer. Yan, halo-halo na yung dito. Yung ating pinag-uusapan. Ayan na. Open cut. Papunta dito. Ayan. O, sige mga katits, ay ipa-follow up natin to. Katulad din yung to doon sa may palaka operasyon. Yung nakalalim tayo doon, maraming tubig. Another option din natin ng tubig yun. Naghintay lang doon. Ganyan. Kumbaga sa mga baril, marami tayong mga bala ngayon na naka-deploy. Ganon. Ganyan si Tatang kung pumlano sa pamamagitan ng gabay ng kataas-taasang Diyos. Ganon ako, doon ako umaasa. Ngayon doon sa mga natatawa ako mga matitigas ang ulo, makikitid ang utak. Sana makinig na lang. Meron tayong matutunan. Sadyang nakadesinyo si Tatang sa alinmang mga bagay. Dahil sa Panginoong Diyos. Siya ang naglagay sa akin yan. Na mga ganyang ideas, ano pa man yan. Siya ang tinataas ko rito. Hindi ko pinagmamalaki sa sarili ko. Dahil wala tayong alam sa mga bagay-bagay. Kundi kung itinuro yan sa iyo ng Panginoon, yan, dyan tayo lalagay. At magagawa natin ang nais niya pagka sa kanya tayo umasa. Sige mga katits, mga kaparmer, hanggang dito na lang muna. At ayan, asahan nyo yung update nito. Tuloy-tuloy yan. Maraming salamat at God bless sa ating lahat.